Usapan po natin ngayon ang Tatay Digong at ang kanyang kaso. Ano po ang mga realidad? Unang-una, ang Tatay Digong, alam naman po natin, kinidnap. Bakit po natin sinasabi na kinidnap? Dahil sang-ayon sa Rome Statute, Article 59, lahat po ng akusado na arestuhin para dalhin sa ICC, dapat munang iharap sa lokal na hukuman. Kaya po may ganyang probisyon para masigurado na yung karapatang pantao ng akusadong yan ay ginagalang, at pangalawa, para masigurado na yung soberenya ng bansa na kung saan kukunin yung presensya ng nasasakdal ay hindi malabag. Kasi alam nyo naman, kapag isang dayuhang hukuman ang maglilitis ng kaso na nangyari sa isang bansa, yan ay paglabag doon sa soberenya ng bansa kasi kabahagi ng soberenya yung jurisdiction na maglitis sa lahat ng mga kaso na nangyari sa kanyang teritoryo. Sabi nga ng ICJ sa isang kaso na kapag nag-aagawan ng teritoryo, ang basihan na bibigyan ng teritoryo ay yung bansa na makakapagpakita ng pinakamalakas na ebidensya ng soberenya. At ang pinakamalakas na ebidensya ng soberenya kung sino naglilitis nga ng mga kaso na nangyari sa teritoryo. Now, hindi po yan natupad sa kaso ni Tatay Digong, kaya sinasabi natin na kidnap siya. Ang sabi ng mga bangag sa administrasyon nito, inaresto raw siya ng kapulisan ni Torre at sinakay sa eroplano papunta ng Dahig dahil ito daw po ay pagtutulungan sa Interpol. Wala naman pong order ang Interpol. Wala po siyang red notice alert. Diffusion order lamang. Yung diffusion order, humihingi sa ibang bansa na tulong para maaresto isang tao, pero humihingi ng tulong ay ang bansang Pilipinas din. Yan ay naging malinaw doon sa pagdidinig ng Senado sa mga pangyayari na nagbunga nga sa pagkakakidnap kay Tatay Digong. Now, kaya naman po kinakailangan na pag-aralan ang panibago pang remedyo para mapauwi si Tatay Digong ay unang-una, ano ba hong nangyayari na kay Tatay Digong sa ICC? 130 days nga po siyang nakakulong na at wala talagang nangyayari sa kanya. Yan ay pre-trial detention. Ang mga abogado po niya, 50 days bago nakapagsampa ng motion na nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC. Kung kayo man ang makulong ng 50 araw bago magkaroon ng initial na motion to dismiss, ano naman ang mararamdaman ninyo dahil kada araw ng pagkakakulong ay isang pagkakait sa kalayaan ng isang tao na hindi pa napapatunayan na may probable cause na gumawa ng kahit anong krimen. At ngayon nga po, naghain na ng interim release kasi lahat naman tayo nagnanasa na talagang sana, wag nang nakakulong sa detention facility si Tatay Digong dahil siya ay matanda at talagang hindi na niya talaga kakayanin na siya ay makulong. No? At lahat talaga tayo umaasa na kung hindi man siya makabalik sa Pilipinas, magkaroon ng interim release. Kaya nga po, ang tanong is, kung 50 araw ang lumipas bago naghain ng motion to dismiss, bakit mas matagal pang panahon na humingi ng interim release? At ang tanong lang naman po ng taong bayan, at ako naman po inuulit ko lang na tanong ng taong bayan, matapos magsampa ng interim release, at siya naman, ang abogado naman ni Tatay Digong na nagsampa ng interim release, bakit binawi? Dahil meron nang inaantay na mga dokumento. So ang tanong lang, bakit kasi naghain ng interim release na wala lahat ng dokumento? Hindi ba yan ay pag-amin na kapag masusumite yung interim release, baka hindi mapagbigyan ng hukuman. So sana inantay na lang ang lahat ng dokumento bago naghain. Yun lang naman po ang mga nasa isipan ng taong bayan. Now, magre-react lang po ako dun sa sinasabi niya na crazy idea yung pagdadala ng kaso ni Tatay Digong, yung issue ng kidnapping sa lokal na hukuman ng Netherlands. Alam niyo po kasi, yung right to due process, yan po ay nakasaad sa mga tratado. Ano po yung mga tratado na kinikilala ng Netherlands pagdating sa right to due process? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At pagdating nga po sa ICC, yung due process na yan, ay masisigurado kung siya hinarap sa lokal na hukuman. Kasi nga po, yan yung panigurado na ang kanyang karapatan ay ginagalang at hindi na labag ang soberenya ng bansang Pilipinas kung siya kinuha sa Pilipinas.
Now, ang Netherlands po kasi ang kasapi doon sa tratado na magtataguyod ng due process rights si Tatay Digong. Yan po ay nakasaad hindi lang po sa International Covenant on Civil and Political Rights at nakasaad po yan sa European Convention on Human Rights. So ang obligasyon ng Netherlands ay siguraduhin na lahat ng tao sa kanyang teritoryo kasama mga dayuhan gaya ni Tatay Digong ay narespeto ang kanilang karapatan to due process. At ang obligasyon nga ng Netherlands is a duty to protect and promote. Protect is masigurado na hindi malalabag ang karapatan ng due process. Promote is gumawa ng lahat ng hakbang para masigurado na ang kanyang karapatan to due process ay mapapangalagaan. Now, ang ICC kasi po, ang kanyang determination, ang kanyang pakay ay parusahan yung mga tao na di umano ay lumabag sa Rome Statute. Hindi po siya, in a sense, a human rights enforcement mechanism. Siya isang criminal court. At ang kanyang desisyon ay magreresulta sa either guilty or not guilty. At kapag ikaw ay guilty, merong ipapataw na parusa. Siyempre po, kinakailangan lahat ng karapatan to due process, pangalagaan din ng hukuman. Ang problema po, hindi lang po ICC ang nagdesisyon na kapag ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping, hindi po yan makakaapekto sa jurisdiksyon ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman ng Israeli Supreme Court ay ang sabi nila is main pa. Malay namin, pakialam namin kung paano nakuha ang ganyang ang tao ng akusado, no? Ang importante, bigyan siya ng patas at patas na paglilitis. Now, unfortunately, itong decision po ito ay parang naging desisyon na rin ng ICC sa tatlong kaso kung saan hindi po nasunod ang Article 59 ng ICC. At doon sa tatlong kasong yan, bagamat nagtutol ang mga akusado na hindi dapat magpatuloy ang jurisdiksyon ng hukuman dahil mali ang pagkakakuha sa pagkatao ng akusado, binaliwala po ng ICC yan at ang sinabi nga is, anyway, mabibigyan na siya ng pagkakataon ng isang patas na paglilitis. Ang tanong, sino ngayon ang magbibigay ng remedyo sa isang akusado na kinidnap para siya ay malitis? Ang problema sa ICC, tatlong desisyon na po yan na nagsasabi na talagang yung hindi pagsunod sa Article 59, hindi dahilan para mawalan ng jurisdiksyon ang ICC. Desididong kaso na po yan. So meron na tayong tinatawag na president. Pero ang tanong, yung ganyang president ba ay katanggap-tanggap pa sa panahon ngayon sa estado ngayon ng karapatang pantao sa buong daigdig? At ang aking sinasabi, hindi na po ang Eichmann ang correct na pag-a-apply ng human rights law. Dahil ang Eichmann, dinesisyonan po yan ng isang unang-una, lokal na hukuman din, Israeli Supreme Court. Sa panahon na wala namang ICC, no? At pangalawa, yung estado ng human rights law nung panahon ni Eichmann ay iba sa estado ng international law ngayon. Ano bang estado ng international law ngayon? Alam nyo, sa international law, walang pagkakaiba ang kahit anong desisyon ng kahit sinong hukuman pag ang hinahanap natin is ano ba yung prevailing law sa ngayon. Ang tawag dyan, yung ano ba yung prevailing customary norm of international law. Dahil alam nyo naman ng international law, wala namang kongreso na nagpapasa ng mga batas na magiging applicable under international law. No? Sinasabi nga nila, malalaman lang natin kung ano yung customary international law. Number one, doon sa kung ano ang mga ginagawa ng mga estado, virtually uniform state practice. At pangalawa, yung tinatawag na opinion juris, yung psychological belief na kinakailangan sundin ng isang bagay dahil yan ang batas. Now, para tayo makakalap ng ebidensya kung ano yung customary norm, titignan natin ngayon kung ano ang mga nagiging desisyon ng mga iba't ibang estado. Now, nung sinabi ko na yung Eichmann na main pa ang mga hukuman kung paano nakuha ang pagkatao ng isang akusado, yan po ay sa panahon na nakalipas na at ang tunay na estado ng batas ngayon ay ang desisyon ng isang South African Constitutional Court sa kaso ng Ibrahim versus Minister. At sa Ibrahim versus Minister, ang sabi nga doon,
Ganyan din po nangyari. No? Si Eichmann kasi, Nazi, author of the Final Solution, nagtago sa Argentina, kinidnap, dinarag, sinakay sa eroplano gaya ni Tatay Digong at dinala sa Israel para litisin. Ganun din ang nangyari dyan sa Ibrahim versus Minister. Si Ibrahim, high-ranking minister ng apartheid government, tumakas sa karatig bansa ng South Africa, kinidnap ng South Africa, dinala sa South Africa para litisin. At ang sabi ng Constitutional Court of South Africa, hindi mo po pwedeng nga ituwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. So yan po ang sa tingin ko ang tunay na legal na estado ng international law pagdating sa kidnapping. Bakit hindi ina-apply ng ICC? Well, hindi ko po alam. Pero ang importante kasi is magkaroon ng linaw ngayon kung ano ang magiging estado ng international law, hindi lang po sa bansa ng Netherlands kung nasaan ngayon si Tatay Digong, kung hindi sa buong daigdig din para masabi na nagbago na nga ang estado ng international law. Pero kinakailangan magsimula tayo somewhere at kaya nga ang aking suhestyon, isampa natin ito sa Dutch courts. Bakit? Kasi obligasyon ng estado bilang kabahagi ng ICCPR, International Covenant on Civil Political Rights, at saka ng European Court of Human Rights, na i-protect and promote ang due process rights si Tatay Digong. Nasaan ba si Tatay Digong? Nasa Netherlands. Paano ba siya nakapasok sa Netherlands na walang passport, walang visa? Dahil tinanggap siya ng Netherlands. Paano siya nakarating sa premises ng ICC? Sinundo ng tao ng gobyerno ng Netherlands, isinakay sa ambulansya na pag-aari ng Netherlands, dinala sa ospital na pag-aari at pinapatakbo ng gobyerno ng Netherlands hanggang dineliver sa Scheveningen detention facility na pag-aari ng Netherlands na nasa lupa ng Netherlands.